Hindi ko binantayan ng papa ko sa ospital pero bilang nurse, ginampanan ko lang ang trabaho ko. Hi, I'm Venture. You can call me Oliver. 38 years old. Isa akong head nurse sa isang public hospital dito sa Manila. I have my own family now. May asawa at may anak. Stable na ang buhay ko. Kung tutusin, wala na akong dahilan para balikan ang nakaraan. But the past has a way of finding you kahit hindi mo na hinahanap. Itong kwento ko, nangyari lang kamakailan. Isang normal duty lang sana iyon. Typical chaos sa ospital. Mahabang pila dahil public hospital yon. I was checking patient charts when I noticed an old man sitting in a wheelchair sa gilid ng hallway. Payat siya, mukhang pagod na pagod. Hawak lang niya ay isang plastic bag na may damit. Lumapit ako sa kanya. Sir, may kasama po ba kayo? Tanong ko. Umiling siya. Wala iho, ako lang mag-isa. Sabi nila kailangan daw ng magbabantay pero wala naman akong mahingan ng tulong. May kung anong pamilyar sa boses niya but I brush it off. Sanay na ako sa ganitong eksena. Kinuha ko ang chart niya. Pagtingin ko sa wristband, doon ako napahinto. Same last name as mine. I told myself, coincidence lang yon. Pero nang tumingala ako at mas tinitigan ang mukha niya, the eyes, the shape of his nose, even the scar above sa kilay niya, biglang bumigat ang dibdib ko. Alam ko at kilala ko, siya ang lalaking nang iwan sa amin mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hindi niya ako nakilala, not at first, hanggang sa napansin niya ang ID ko na nakasabit sa leeg ko. Oliver, parehas na parehas kayo ng pangalan ng anak ko. Mahina niyang basa. Ikaw ba to, anak? For a few seconds, everything went quiet. Yes, yan ang sagot ko sa huli. Walang sigaw at walang luha, just the truth. Nanlaki ang mga mata niya. Ang laki mo na anak, nurse ka na pala. Hindi ko alam kung proud ba siya o guilty. Maybe both. Doon niya sinabi kung bakit niya kami hinahanap last year pa. Wala na raw siyang kasama sa buhay. Yung babaeng pinili niyang makasama noon, iniwan din siya ngayon. Kami ni mama ang nagdusa noon. Ngayon, patay na si mama. Wala na akong ibang tinuring na pamilya kundi ang asawa at anak ko na lang. Wala daw ipon si papa. Wala siyang matirahan ngayon at may sakit sa puso pa. He needed help. He needed someone to stay. Tahimik lang akong nakikinig sa kanya. Pero inside, I wasn't angry. I wasn't sad either. I felt empty. Ang dami kong tanong sa isip ko. Nasaan ka nung kami ang walang makain? Nasaan ka nung si mamang parehong tatay at nanay? Nasaan ka nung kami ang may kailangan sa'yo? Sinabi ko sa kanya ang kaya kong sabihin. Sir, mahinahon kong sabi, I will do my job only. I will make sure you are treated properly as a patient. Pero bilang anak, hanggang doon na lang po. Tumingin siya sa akin, nanginginig ang boses. Hindi mo ba ako kayang bantayan kahit ngayon lang? Huminga ako ng malalim. Marami pong pasyente rito na walang kasama. Ang kaibahan lang, hindi nila piniling iwan ang pamilya nila. Hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang umiiyak. Yung iyak na walang hinihinging awa kasi alam niyang huli na. I helped him process his PhilHealth. Kinausap ko ang social services. Sinigurado kong may kama siya at may mag-aalaga sa kanya. I did what I could as a professional, as a human being. But I didn't bring him home. I didn't introduce him to my wife or my child. I didn't reopen a door he chose to close years ago. Pag uwi ko ng araw na iyon, niyakap ko ang anak ko ng mas mahigpit. Tahimik pero buo ang loob. Hindi ako masamang anak. Pero hindi ko na siya obligasyon. Not every apology deserves a second chance. And not every father earns the right to come back. Minsan, ang pinakamatibay na desisyon ay ang manatiling matatag at hindi na lumingon. Ang dami naming pinagdaanan ni mama noon. Sariwang-sariwa pa sa isip ko. Ang hirap. Hindi man lang nakita ni mama na head nurse na ako ngayon. Hindi ko mapapatawad ang papa ko.